Hindi ko inaasahan na isang sikat na komedyante, motivational speaker, financial consultant, author, at businessman na si Ginoong Chinkitan ang nag-reach out sa Rai TV upang magpasalamat sa aming mga ginagawa. Nagunitain ng mga artistang unti-unti nang nakakalimutan. Kaya naman ay sinamantala ko na ang pagkakataon na siya ay kapanayamin. Nang sa gayon ay makilala natin ng lubusan ang isa sa mga bida ng Estudyante Blues at alamin natin ang kanyang sekreto ng kanyang tagumpay. Nagagalit ng mga aso. Ano yung slipper mo? Pwede na pumasok. Mapapasana all ka na. Nice, please. Hi, sir. Hello po. Hello po. Out, out. Wow. Sir, thank you po for visit po kami. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Na dito. Sabi niya, sa parati ka naman dito. Sabi ko, sige. Nagustuhan niyo na rin? Hindi, yun. Doon na ako nag-umpisa. Okay. Mm, Lunch date. Lunch date. Eh, Oo. parang aksidente lang. Oo. Dahil nga, yun, nakakita sila, parang maligno. Oo. Hindi sir, kasi napapanood ko naman yung mga movie niyo before talaga. Pinagsisihan ko lahat yun. Hindi so, going on, after nun sir, sa lunch date, And then after, lumalabas na kayo. after that, nakita naman ako ng Viva. Ayun, Viva, okay. Oo, tapos yun nga sa tulong ni nasirang Dennis Adobas na isang movie writer. Napakilala ako sa Viva sa yung pelikulang I Love You 3 Times a Day. Yan ang pinakaunang malaking break ko. I love you 3 times. Jimmy Santos. Oh, Jimmy Santos. Okay. Oo, yun parati sila, I love you 3 times a day. I remember that. Oo, nasa Bulaga siya noon eh. Siya nagpasikat naman noon during that time. Pagkatapos noon, dapat ang shooting ko lang 1 to 2 days lang yun eh. Oo, ang role ko doon hapon ako. Oo, obvious ba? Parang wala namang pupuntahan, di ba? So, 1 to 2 days. Nung pinakilala ako, bigla na rin ako nagustuhan ng direktor na talagang malaki ang utang na loob ko sa ikang yumaong batikan ng direktor na si Mike Relon Makiling. Bakit? Ang dami na niyang ginawa, FPJ, tapos TVJ, maraming pinasikat, no? Nagustuhan ako, pero ito yung pinakamaganda. Dahil may isang artista na parating nag-a-absent nung panahon na yun. Parating nag-a-absent. Kaya wala na namang kulang. Sino yun? Wag na, Okay lang. itago na lang natin sa pangalang Sa pangalan. Dingdong Abansado yata. I think. Either si Dingdong o si Gimpy. Pasensya na kayo. Tapos naman ako. Basta, kasi marami silang, tanggap yata nun eh. Kaya pag nag-shoot, kailangan tapusin yung pelikula kasi ang main dun si, Jimmy Santos. Alangan na matenga yung shooting nang dahil lang, Okay. So, sinama na ako.
I think nakatapos ako, 13 araw ako dun, 13 days, oo. Okay. Nang dahil doon, yun na, nagsunod-sunod na. I Love You 3 times, Estudiante Blues, Ayun. Student Body, yun, mga youth-oriented films during that Pero time. ang lakas ng Estudyante Blues, sir, ha? Ay, oo, Lakas grabe ng yun. hatak nun, ha? Hindi, yung ang malakas talaga yung I Love You 3 times a day. Hindi ko Kaysa Estudyante Blues? Oo, kasi hindi ko makalimutan yun eh. Kasi, yung, again, wala pang lahat. Makikita mo yung takilya eh, blockbuster yung pila eh. Okay. Oo, nung Talaga? nag-theater tour kami, umiyak talaga si Jimmy. Overwhelmed siya. Oo, kasi may isang fan na apakan yung paa niya kaya Ang laki niya. hindi, grabe yung pila talaga. Naiyak talaga si Jimmy Santos na parang hindi, kasi si Jimmy kasi 'di ba extra rin Opo. during that time, goon. Hmm. Pero bigla na lang nabigyan siya ng break. Yun yung pinaka-break niya, no? Oo, from there nag-bonding siya, kasama rin ako sa bonding. After bonding yan, nagtuloy-tuloy siya. Okay, Estudyante Blues, eh. Okay, kwento naman sa amin yung Estudyante. Ay, grabe yun. Yung I'm classic. sure maraming makaka-relate dito, mga ano. Oo, kasama ko dun sa mga lalaki, si Ding Dong, si Raymart, si Kimpi, Jigo Garcia, Joko Diaz, Mel Martinez. Yun. Yun, 7 kami during that time. Paano nabuo yun? Anong kwento yun? Kasi dahil nga kay, naman, Freddy Aguilar yun. Okay. Di ba yung kanta? niya. Oh, ako ang nakikita, ako ang nasisisi. Okay, Yun. Kumbaga, kung sa term ngayon, viral kasi yung kanta. Kanta, oo. Kaya nga, Estudyante Blues, di ba? Parang buhay eh. Buhay ng estudyante. 1980 plus yun eh. Dami nakarelate. Daming nakarelate noon. Sobra. Oo. Tapos yung mga babae na nandun, sila Jelly de Belen, tapos Chini de Leon, oo. Sino pa ba? Basta, Bina Morales, nandun din siya. Oo, yun. Pelikulang yun. So, sobra talagang pinanood din yun. At saka, ang kagandahan sa pelikulang yun, may sari-sariling storya ng bawat Character. ng karakter. Oo, like yung mayaman, na magulang, walang oras sa anak. Okay, tama. Ganun. Common na. Kasi kaya nga maraming nakarelate, sir. Kasi nga, hindi lang iisa yung kwento ng characters ng mga sa Estudyante Blues. Kaya ang dami nakarelate. Ako yung role ko doon, ako yung nagpapautang, ako nagbebenta. Consistent pa rin yun. Nakalimutan ko na yan, ipanoorin mo ulit mamaya. Nasa yun? Oo, nasa YouTube yun. Panoorin natin mamaya. Yun ang isa sa mga classic na pelikula na pwedeng sabihin na memorable para sa akin. Memorable. So yun, tapos nagtuloy-tuloy na ako. Umabot din ako ng mga, siguro, 30 movies. 30. Hindi naman yung lead, no? Pero Yes. nasama tayo doon. Okay. 30 movies. Ano yung pinaka-huling movie nyo, sir? Kung maalala. Ay, naku, I think nasa ano yun. 2000 na ba yan? Oo, nasa ano na yung I think yung Oha, ako pa eh. Kay Jimmy Santos din. Oo. Ang dami niyo palang movie ni, Jimmy. Oo, ako pa. Hindi ko makalimutan din yun. Ano naman yata ako nun eh. Akyat bahay naman yata ako nun. Kumusta si, Sir Jimmy Santos? Yun nga eh, Jimmy Saints, nasaan ka na ba? Nasa Hindi ko- Canada pa rin yata. Ha? Canada ba? Nasa Canada ba? Jimmy Saints, magparamdam ka naman, oh. Oo, hindi ka na ma-reach. Oo, hindi, pero si Kuya Jimmy talagang, magaling na tao. Magaling. At saka, tahimik yun. Himik lang. Oo, parang si Bossing. Sobra. Okay. Tsaka, ito pa, yun yung mga encounter ko, hindi ko makalimutan, na kasama ko sa pelikula, si Dolphy. Grabe rin yun. Bakit? Kwentuhan nyo naman kami kay Ma'am. Grabe yun. Sobrang grabe yun talaga. Kung alam mo, ako naman, syempre, iniidolo natin yan. Nung minsan, yun, sa shooting, sa taping, kwentuhan lang kami. Sabi ko, Kuya Pidol, baka pwede mo naman kwentuhan, paano ko umpisa? Di ba yung mga iba, hindi ka papansinin, oras na to. Mamaya na lang kasi medyo pagod pa. Hindi, kinento niya talaga sa akin, blow by blow, kung paano siya nag-umpisa. Grabe, sobra akong touch noon na hindi ko makalimutan. Sinabi niya, alam mo paano ako nag-umpisa? Extra lang ako. Sumama ako sa isang pelikula. Nagtanay pa kami, probinsya. Pagkatapos niyan, ginawa kong hapon. Mukha rin siyang hapon eh. Tapos pinaano siya, ilang araw, ilang linggo siya nag-shoot. Tapos yan, parang sundalo siya ng hapon. Pagkatapos niya, pinamilita niya sa buong barangay. Na ayun nga, yung pelikula lalabas na. Pinanood nila.
Hindi siya nakita. Tapos, Hindi ginamit. una, nakat lahat. Galit na galit yung mga kapitbahay niya. Sabi, saan ka dito? Bigla na lang, naalala niya, may baril siya, yung baril niya. Oo. Yung baril niya, may bukod tangi na may parang may bali or sira eh. Okay. Tapos nakita niya sa pelikula, sabi niya, ako may hawak nun. Grabe talaga. Naka-close up sa baril. Sobra akong tawa ako ng tawa talaga nung kinikwento niya sa akin kung paano siya talaga nagsimula. Hindi rin pala instant yung pag-ikat niya, no? Hindi. Galing din talaga siya sa, Hindi. okay. Grabe talaga. Kaya nga napakabait. Tapos pagka-eksena mo na yun, parang ano yun, wala, parang mahihiya ka. Kasi may naka-eksena ko, nasa preso ako eh. Preso eh. Parang akong kahabuzob sa loob ng preso. Siyang pumasok. Eh, syempre, kailangan matapang. Wala, talagang pababayaan ka. Hindi pababayaan ka na, di porket ako si Dolphy. Huwag mo kong anuhin, ha. Wala. Kumbaga parang na-intimidate kayo sa Oo naman. aura niya, ganun ba? Pero syempre, in character siya eh. In character na parang natatakot siya, nanginginig siya, kahit na di ba? Pero ang galing. Talaga, madadala kayo sa, Sobrang galing talagang tao. marami kasi akong narinig kay Mandolfi na bibigay daw yan ng Pera? tumutulong daw yun. Oh, no. Oo. Di na ano yun. Masyadong, no offense meant, no? Marami nga umabuso dun sa sobrang bait. Oo. Sobrang bait. Ang mahirap sa atin, no? Oo. Talagang, hindi siya makatanggi. Minsan nga, sa shooting. 4 at 5 masahista. May picture yan, ha? Sila Bantay. Sabi ko, ang dami niyo naman nagmamasahe. Oo. Sabi yung, sandali lang, bugbog na ako. Yung parang, kaysa ma-relax siya eh, hindi siya na-relax, na-stress siya eh. Kasi alam na nila, after, siyempre. Maabutan sila. Oo, ganun. Apat yung nagmamasahe. Totoo po yun. May nakita akong footage na one time eh. 4 yung nagmamasahe. Kaya nga, yung mga alaala na ganun na hindi kayang during that time para sa akin, nagpapasalamat ako sa Diyos na Naranasan niya yun. nabigyan ako ng pagkakataon. Bukod doon, ano yung most memorable nyo na time during your showbiz career? Meron po ba kayong hindi malilimutan? Oo, meron. Kasi during that time, kahit na nag-artista ako, kasi ang problema, ang tagal mag-ilaw nung panahon na yun. Tatanggal ng set, ilaw palit. Ang tagal nun. Lalo na kung si Romy Bitog ang nag-iilaw. Nung panahon na yun, ha? Okay. Pag si Romy Bitog ang mag-iilaw niya, talagang pang award-winning cinematic yan eh. Okay. Mga 2 days yun bago mag-ilaw. Kaya pwede ka pa umuwi. Talaga? Sobrang Seryoso yun? sobrang tagal, mga 2 oras. Alam mo, kung kayo mga artista na nakikinig at nanonood, no, pakitype lang sa comment section. Kung kayo nakatrabaho niyo si Romy Bitog, nasirang Romy Bitog, grabe talaga, tagal. So, okay, average natin mga 1 oras bago mag-change ng set o 2 oras. Anong ginagawa? Nagchichismisan lang yung mga tao, walang ginagawa. Alam mo ginagawa ko? Nagbebenta ako. Seryoso. May sasakyan na ako noon eh. Tapos binubuksan ko yung trunk ng sasakyan ko. Lahat ng items ko nandun. Nagbebenta ako. Ano yung binibigay? Ay, nagbebenta ako ng toilet bowl cleaner, dishwashing liquid, lahat. Doon. Grabe, ano? Kaya nga, ito nga eh, parang hindi ko makalimutan to eh, mga Karay TV. Bigla na lang nung ginagawa ko, may isang artista, parang sinabi, Chinky, hindi ka ba nahiya? Sabi ko, bakit? Artista ka na, nagbebenta ka pa sa crew. Sabi ko, tawa lang ako. Pero sa loob-loob, ano masama? Di ba? Oo, wala naman akong, di ba? Kung kailangan nila, di ba? Hindi ko naman sila pinipilit. Kaya nga mga, kung ikaw, yun niya isang siguro, the reason why minsan kung ba't di tayo umuunlad sa buhay, nauna yung hiya natin. Pero minsan may maling hiya. Nahiya tayo magbenta. Pero minsan, pag nagipit ka na, hindi ka naman nahiya mangutang. Oo nga, ano? Bakit kaya ganun? Ano mas nakakahiya? Na mapuputulan ka na ng kuryente. Di ba? Pagkatapos niyang pag pinutulan kayo ng kuryente at tinanungan ka, uy, ba't kayo naputulan kuryente? Ba't kayo nakikialam? Nagki-candlelight dinner kami. Oo. Mas nakakahiya kung pipirma ka ng promissory note sa eskwelahan dahil hindi makapasok yung mga anak mo. Ano mas nakakahiya?
Pag meron kang mahal sa buhay na ospital, na wala kang pambayad, di ba? Tapos mangungutang sa mga matapobre mong mga kamag-anak. Kaya nga, alam mo, pumili tayo ng tamang hiya eh. Kaya nga para sa mga tao nakikinig, huwag kayong mahiya na magbenta, huwag kayong mahiya magnegosyo, huwag kayong mahiya na mag-alo. Oo naman, di ba? Oo. So, yun ang mga natutunan ko. So what makes you decide na iwanan yung showbiz? Kasi ito yung na-realize ko naman. You're only good as your last call slip, pay slip, your last shooting, your last taping. Ako mag-isip kasi ako pang matagalan eh. Okay. Sinabi ko sa sarili ko na, Long term, ha? na hindi ko naman pwede sabihin sa anak ko, anak, wala mo nang iinom ng gatas kasi walang taping si tatay. So, nung 87 to 94, no 94, nag-decide na ako, sinabi ko. Ano ako nun eh, 20 plus ako nun eh. Sabi ko, kailangan ko ng maghanap ng ibang na mas stable. Pero hindi ko naman iniwanan ng negosyo at pag nagbenta eh. Tuloy-tuloy ka. Ano pa rin? Nandun. Okay. Lahat binenta ko Pero na. naghanap lang kayo ng source niyo na yung ang tawag dito, yung stable. Oo, Which is? na consistent. Balik sa negosyo. 94, balik na ako sa negosyo. Nagbenta lang talaga ako ng mga products, mga food supplements. Magkano focus na kayo doon? Yes, that was the turning point of my my life and my career. From showbiz to entrepreneur. Oo. And then nung 1995, doon ako nag-start ng build. 97, yun hindi ko makalimutan. Yun ang unang best na more or less. Yung mga 95, 97, tinamaan ko na yung unang million ko. Yun, mga ganun. First million, no? Mm. Kayo na, sir? Mga 20 plus what, papunta ng 30 years old na yun during that time. Siyempre, nakatikim kayo ng yung first million niyo po. Anong naramdaman niyo yan, sir? Ay, ito yung na-realize ko eh. Yung pinakaunang million, ang pinakamahirap. Ang daming beses ko lang narinig yan, sir. Bakit po? Kasi hindi mo alam eh. Okay. Una. Pangalawa, hindi ka naniniwala eh. Nakakayanin mo pala eh. Pero yung susunod, madali na. Dali na lang. Kasi yung parang ito yung na-realize ko, Ray, at saka yung mga tao nakikinig at nanonood, no? Nagkakaroon ka ng tinatawag na kaya ko pala mentality. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.